Hello. Hello. Magandang umaga po sa lahat. Ayan. Buti wala nang bagyo, no? Sige, bago tayo mag-awitan o mag-pray, tayo muna tumayo yung lahat at batiin nyo yung nasa kaliwa at nasa kanan. Ayan. Okay na po. Sige po. Kamustahin nyo at baka malungkot. Sige. Sige, damputin po natin ang ating Bible at tayo po ay magbabasa. Basa muna tayo, basa. Yan. Okay. Matthew chapter 3 verse 8. Babasahin ko po sa Tagalog. Kayo nga'y magbunga ng karapat-dapat sa pagsisisi. Kinakailangan po natin yung araw-araw, yung pagsisisi sa bawat oras, bawat panahon. Lagi ho tayo nadadapa, nakakagawa ng bagay na hindi kalugod-lugod sa panahon. Tayo muna yung manalangin. Dakilang Diyos amang nasa langit, kami po ay dumudulog sa inyong banal na harapan. At amin po inilalapit sa inyo, Panginoon, ang lahat po namin mga kahinaan, karamdaman, mga bagay na hindi pa namin nagagampanan sa inyong banal na harapan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na pagindapati niyo po kami sa araw-araw at patuloy kami turuan sa iyong salita at sa gabay po ng Banal na Espiritu. Maraming po salamat, Panginoon. Amin po idinudulog lahat po ng aming mga pagkukulang sa inyo sa umagang ito. Naway pagpalain nawa kami at maging karapat-dapat po sa pagtanggap ng iyong mga salita. Ito po ang aming sinasamot dinadalangin sa dakilang pangalan po ni Jesus. Amen. Dumako naman tayo sa call to worship. Pakibukas po sa Psalms chapter 30, 1-5. Yan. Psalms 30. Psalms 30. 30 po. 30, 1-5. Yan. Yan po. 30 po. 1-5. Babasahin ko po. Verse 1. Dadakilain kita, O Panginoon, sapagkat tinandig mo ako at hindi mo pinagalak sa akin ang aking mga kaaway. O Panginoon kong Diyos, dumaing ako sa iyo at ako'y pinagaling mo. O Panginoon, iyong isinampa ang aking kaluluwa mula sa Sheol. Iyong iningatan akong buhay upang huwag akong bumaba sa hukay. Verse 4. Magsiawit kayo sa papuri sa Panginoon o kayong mga banal niya. Magpasalamat kayo sa kanyang banal na pangalan. Verse 5. Sapagkat ang kanyang galit ay sandali lamang, ang kanyang paglingap ay habang buhay. Pag-iyak ay magtatagal na magdamag, ngunit kagalakan ay dumarating sa kinaumagahan. Yan po. Tunay nga po na ang bagamat ng Diyos ay nagagalit sa atin sa mga bagay na hindi natin, pero hindi po nagtatagal yun. Asahan niyo po, pagka kayo nakapagsisi, humingi ng tawad sa Panginoon, agad-agad po, nandoon na po ang kagalakan na muli binabalik sa atin. Sige po, tayo po yung manalangin. Sa pagpapatuloy po, dakilang Ama sa aming panalangin, kami po ay dumudulog sa inyong harapan at kami patuloy niyong pagpalait turuan, Panginoon, sa pamagitan po ng iyong salita. At naway patuloy na makita, Panginoon, ng inyong kaluwalhatian sa pamagitan po ng inyong banal na kasulatan. Tulungan niyo kayo, Panginoon, sa umagang ito na patuloy na makilala ng banal na Espiritu ang bawat puso ng bawat isa, Panginoon. Na makita sa amin, Panginoon, ng pangangailangan namin sa araw-araw na inyong gabay at pagpapala, Panginoon. At kami tulungan, Panginoon, na lagi na maunawaan at maintindihan ang uri ng buhay ng tao, Panginoon. At dinadalain ko po sa umagang ito, tanging pangalan lang po ng Panginoong Jesus ang aming maitataas, Panginoon, at dadakalain, Panginoon. At dalayan ko po inyong gabay sa maghapon at naway tanggapin namin ang inyong pagpapala sa aming Panginoon. Maraming po salamat. Ito po aming sinasamot dinadalangin sa dakilang pangalan po ni Jesus. Amen. Amen.
Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, handa na po ba ang lahat na magbigay ng puri sa ating Panginoon? Yes, gaya ng ating nasa series ng mensahe natin, sabi, God created us, God has chosen us, and God transforms us. So we give nothing but praise sa ating Panginoon. Sabi sa Psalm 34:1, ano po ang sabi? I will bless the Lord at all times, and praise will continually be in my mouth. So we sing praises and glory sa ating Panginoon sama-sama bilang simbahan. Let's sing praises sa ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. To you with an open heart, bring a sacrifice of praise. I have seen your power in this holy place. I have known your mighty way. I will remember your mercy and Lord, your faithfulness. Lord, your goodness and your love will follow me for the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. I will come to you with an open heart, bring a sacrifice of praise. I will come to you in this holy place, mighty ways. I will remember your mercy, Lord, your faithfulness, Lord, your goodness and your love will follow me for the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. Lord, your goodness and your love will follow me for the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. Always and forever. And I declare, remember your mercy, Lord, your faithfulness, Lord, your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. Lord, your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. Always and forever. Always and forever. Forever and ever, God is unchanging. God is good. We are giving praise sa ating Panginoon, not because we are saved. We are giving praise sa ating Panginoon for who He is. Good, gracious, and faithful. Let's lift up the name of the Lord, nagtanging nag-iisa, and our holy God. Who else commands all the host of heaven? Who else could make every king bow down? Who else can whisper when darkness trembles? Only a holy God. What other being demands such praises? What other
only a holy God. Let's sing this, church. Come and behold Him, the one and the only. Cry out, sing holy, forever holy God. Come and worship the holy God. What of the glory consumes like fire? What of the power can raise the dead? What of the name remains undefeated? Only a holy God. Come and behold Him, the one and the only. Cry out, sing holy, forever holy God. Come and worship the holy God. Come and behold Him, the one and the only. Cry out, sing holy, forever holy God. Come and worship the holy God. Who else could rescue me from my failing? Who else would offer His only Son? Who else invites me to call Him Father? Only a holy God. Only my holy God. Come and behold Him, the one and the only. Cry out, sing holy, forever holy God. Come and worship the holy God. Come and behold Him, the one and the only. Cry out, sing holy, forever holy God. Come and worship the holy God. Come and worship the holy God. Let's sing praises to the Lord and sing this song one more time. Come and behold Him, the one and the only. Cry out, sing holy, forever holy God. Come and worship the holy God. Psalms 34:8 says, "Taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who take refuge in Him." He is asking us not just to believe, but to know Him, to experience Him, to encounter Him. For in every circumstances of life, pain, sickness, kahirapan man yan, o kahit nasa ang krisis ka mga kapatid, pwedeng nasa stagnant na ang buhay mo, hindi mo alam. But in every seasons of life, our God remains good. He is our safe place. At napakabuti ng Panginoon that pinili niya tayo
to continue to praise Him, for He is good. I call you faithful for the promises you've kept and every need you've met. Lord, I'm so grateful. You were with me every step, and I never will forget when I think of how you blessed me, how your hand has never let me go, never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. I call you Savior, for the blood that washed me clean, for the wrongs that you redeemed me. I know you're able. My eyes don't have to see. One more reason to believe. When I think of how you blessed me, how your hand has never let me go, never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good, Lord. For every mile, for every open door, I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. For every mountain, for every time you brought me through, I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your forgiveness, for how you never turned away. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your salvation. You paid the price I couldn't pay. I call you faithful, and I just wanna thank you, I just wanna thank you, I just wanna thank you, Lord. 'Cause you have been so good to me. Let's sing this, church. How you love me. What a friend you have been. So good, so good to me. And God, I can't believe how you
have in Jesus. Praise the Lord. Trust in the Lord, for He promised to supply every needs. He promised to take good care of us. He promised to give us peace and rest. Trust, because Hebrews 10:23 says, "For He who promised is faithful. He is ever faithful in all of our days." God is faithful to His word, even when there seems no way. Though time may pass, His memory will not fade. His promises will never fail. Faithful He has been, faithful He will be. Time and time again, His word returns complete to His true and clean. When the night is deep, faithful He has been, faithful He will be. Yesterday, today, and tomorrow, God is faithful. God is gracious when I doubt. He trusts me, the rock will tree. Though I may wander through the wilderness, He goes with me and gives me good. Gracious, gracious He has been, gracious He will be. What I don't deserve, the Father gives to me. Where
Ayan, magandang umaga po mga kapatid. Good morning din po sa mga kapatid po natin na nanonood sa online. Isang mapagpalang umaga. Nais ko magpasalamat sa Panginoon sa tagumpay ng medical mission kahapon. No? Palakpakan natin ang Panginoon. Marami po yung pasyente, marami rin ang tumanggap sa Panginoon. Salamat sa mga kapatiran na nag-volunteer, salamat sa mga doktor, at salamat din sa masarap na pagkain na inihain sa amin kahapon. Purihin ang Diyos. Hinihiling ko po na tumayo po tayong lahat bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng Panginoon na matatagpuan po natin sa Philippians chapter 4 verse 6 to 7. O Pilipos, Kabanata 4, talatang 6 hanggang 7. Ito po ang sinasaad. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Purihin ng Diyos sa kanyang mga salita. Maaari na po kayong maupo at samahan ninyo ko sa isang panalangin. Let us pray. Ama naming Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat, mahal na Amang nasa langit, Panginoon, kami po ay nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na muli kami po ay sama-samang sasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Tunay nga na napakabuti mo, hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan. Salamat po sa pagtatagumpay ng mga gawain, Panginoon, na iniyatang mo sa Lord's Epistle Baptist Church. Salamat po. Hindi po namin kayang gawin to kung wala ka. Kaya kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa inyo lamang. Sa oras na ito, muli po kaming lumalapit. Mahal na Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, dinadalangin po namin at inilapit po namin sa inyo. Tulungan mo po ang aming kapatid, Sister Joy Marceliana. Nawa, Panginoon, i-provide mo sa kanya ang iyong divine healing and recovery, Panginoon. Talangin ko, Panginoon, palakasin mo po ang pangangatawan ng aming kapatid. Ikaw po, Panginoon, ang tumulong sa kanya na siya po ay gumaling sa lalong madaling panahon, Panginoon, sa kanyang operasyon sa kanyang mata, Panginoon. Lord, salamat po. Ganon din, nilalapit po namin sa inyo ang aming kapatid, Brother Ryan Estalani, Panginoon. Patuloy po namin inilalapit sa inyo at iniluluhod po namin sa inyo. Tulungan mo po ang aming kapatid na ito sa kanyang karamdaman. Nawa, Panginoon, ikaw po din po ang mag-provide ng financial na kailangan, Panginoon, para po sa pagpapatuloy ng kanyang chemotherapy, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, na matunaw na ang bukol sa kanyang ulo, Panginoon. Ngunit kung yung kalooban na siya po ay maoperahan, dalangin po namin, ikaw po ang magpalakas ng kanyang katawan. Ganon din, Panginoon, tulungan mo po siya. Nawa maging matagumpay po ang operation na ito kung matutuloy, Panginoon. Gamitin mo po ang mga doktor, mga instrument, mga gamot, Panginoon, para po sa paggaling ng aming kapatid. Ganon din, Lord, nilalapit po namin sa inyo, patuloy mo pong palakasin ang pangatawan ng aming kapatid, Brother Danny Sanchez, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na magpalakas sa kanya, patuloy na mag-provide ng lahat ng kanyang mga pangangailangan. Maraming salamat po sa inyo. Dalangin din po namin si Terdel Manabat. Patuloy mo pong pagalingin. Nawa, tulungan mo po na tuluyan ang gumaling ang kanyang mga pagkahilo, Panginoon. I-provide mo rin, Panginoon, ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. Lalo na, Panginoon, sa kanyang paggagamutan, Panginoon. Ganon din sa pangangailangan ng buong pamilya sa araw-araw. Lord, salamat po. Ganon din, nilalapit po namin sa inyo si Sister Cyrene Magallanes, Panginoon, kung saan siya po ay nakakaranas ng pananakit ng kanyang wisdom tooth. Dalangin po namin na ikaw po ang tumulong sa kanya. Ikaw po ang mag-alis, Panginoon, ng nagkukos ng
pananakit ng kanyang ngipin, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa inyo. Ganon din, Lord, kami po ay patuloy na nilalapit po namin sa inyo ang batang si Lara Alharasi, Panginoon, na kung saan siya po ay nakatakdang operahan sa darating na linggo sa July 26, Panginoon. Dalangin po namin, ikaw po ang magpalakas ng katawan ng batang ito. Tulungan mo po siya na makayanan niya po ang operation na ito at gamitin mo po ang mga doktor, mga instrumento, mga gamot, Panginoon, na maging successful po ang operation na ito. At ikaw rin, Panginoon, ang patuloy na magpapagaling sa kanya sa lalong madaling panahon. Maraming salamat po sa inyo. Ganon din, nilalapit po namin sa inyo. Hinihiling po namin ang traveling mercy, Panginoon, nawa sa pagbabalik po ng aming Pastor Joseph Pineda at ang kanyang buong pamilya. Ikaw, Panginoon, ang tumulong sa kanila, Panginoon, na makarating po ng maayos, ligtas dito sa Pilipinas, Panginoon. Nawa maging maayos po, smooth ang mga dadaanan nila mga process sa mga immigration, Panginoon. Tulungan mo po sila na makarating ng maayos at ligtas. Salamat po, Panginoon. Ganon din, Lord, nilalapit po namin sa inyo ang tagumpay, Panginoon, ng medical mission sa Mahadain, Panginoon. Salamat po sa magandang panahon ay pinagkaloob mo. Salamat, Panginoon, sa mga doktor na ginamit mo. Salamat, Panginoon, sa mga kapatiran na ginamit mo upang magbahagi ng iyong salita at tumulong, Panginoon, na maging matagumpay ang medical mission na ito. Dalangin po namin ang mga nabahaginan ng iyong salita. Nawa hindi manatiling nabahaginan lamang sila, Panginoon, bagkus tulungan mo po ang bawat isa sa amin. Tulungan mo po ang mga volunteers na magpa-follow up sa mga tao na ito, Panginoon, upang sa gayon mas lalo pa nila kayong makilala, Panginoon. Gamitin mo po ang mga kapatiran na tumutungo doon sa Mahadain. I-equip mo po sila ng iyong salita. Bigyan mo po sila ng wisdom, karunungan nagbumula sa iyo. Kasama po si Pastor Wesley at kanyang buong pamilya para po ma-follow up ang mga tao na ito na bahaginan, tumanggap sa Panginoong Hesus bilang Panginoon nila at sariling tagapagligtas. Salamat po, Panginoon. Nawa marami pa pong mga tao ang mabahaginan ng iyong salita sa lugar na iyon, Panginoon. At kung iyong kalooban, Panginoon, sa lalong madaling panahon ay maging isang iglesia na ang Mahadain, Panginoon, ang Lord's Epistle Baptist Church sa Mahadain, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa inyo. Ganon din, ilalapit po namin sa inyo ang Southville 3A, ang aming outreach, Panginoon. Patuloy mo pong pagpalain ang mga home Bible studies na gagawa doon, Panginoon. Nawa, Panginoon, marami pa pong mga bata, maraming mga youth, mga young adult at mga adult, Panginoon, ang mabahaginan ng ebanghelyo ng aming Panginoong Hesus. Gamitin mo po, Panginoon, ang mga volunteers sa Southville 3A, Panginoon. Equip mo rin po sila ng iyong salita, Panginoon. Dalangin po namin ng inyong pagkalooban mo po ang bawat isa ng wisdom na karunungan nagbumula sa iyo upang patuloy na makapagpalaganap, makapagbahagi ng salita mo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang mga natitira pang mga gawain ng iglesyang ito. Dalangin po namin ikaw po ang tumulong sa mga leader ng iglesia. Dalangin po namin na humingi po kami ng wisdom, karunungan nagmumula sa iyo upang mapangunahan, Panginoon, ang mga natitira pang gawain ng Lord's Epistle Baptist Church sa taon ng 2026. Maraming salamat, Panginoon. Dalangin din po namin ang lahat po ng miyembro ng LEBC. Patuloy mong pagpalain, patuloy mong i-provide, Panginoon, ng lahat ng aming mga pangangailangan sa araw-araw. At higit sa lahat, Panginoon, dalangin po namin, ikaw po ang tumulong sa bawat isa. Nawa ang banal na Espiritu ang siya pong manguna sa aming mga puso at isipan. Tulungan mo kami, Panginoon, paalalahanan mo po ang bawat isa sa amin na kami po ay maglaan ng pagbabasa at pag-aaral ng iyong salita nang sa gayon mas lalo pa po namin kayong makilala ng lubusan. Kaya maraming salamat po. Dalangin po namin, Panginoon, ang mga plano, mga gawain ng iglesyang ito, Panginoon, lalo na sa pagbabahagi ng ebanghelyo ng aming Panginoong Hesus. Dalangin po namin ang inyong pagpapala, ang inyong provision, ang inyong
strength na ipagkakaloob sa bawat isa, Panginoon. Higit sa lahat, ang spiritual strength, Panginoon, upang magkaroon kami ng lakas sa patuloy na magbahagi ng iyong salita. Maraming salamat po. Dalangin din po namin, Panginoon, at pinasasalamat, Panginoon, ang katatapos na anibersaryo ng aming Mother Church sa Muntinlupa Baptist Church, Panginoon. Salamat po sa 52 taon na ipinagkaloob mo sa kanila. Patuloy mong pagpalain ng iglesia na ito, Panginoon. At dalangin ko, Panginoon, nawa mapalaganap din ang iyong salita sa mga karatig pook doon sa lugar na yun, Panginoon. Maraming salamat po. Ganon din muli po namin inilalapit ang aming daughter churches. Dalangin po namin ang Mabuhay City Community Christian Church sa kanilang pagdiriwang ng kanilang 26 na anibersaryo this coming July 26, Panginoon. Dalangin po namin ng nawa pagkalooban mo ang lugar na yon ng maayos magandang panahon, Panginoon. Nawa maging matagumpay po ang kanilang pagdiriwang, Panginoon. Ganon din, Lord, nilalapit po namin sa inyo ang KCBC doon sa Palo Alto sa pangunguna po ni Pastor Louie Panguntalan. Dalangin po namin, patuloy mo pong pagpalain ang mga kapatiran doon. Patuloy mo po silang equip ng iyong salita. At nawa, patuloy po silang magbahagi ng iyong salita, Panginoon. At dalangin ko, ang mga programs nila, ang mga plano nila, Panginoon, ay iyong pagpalain. Maraming salamat po sa inyo. Muli, nilalapit po namin sa inyo ang aming panambahan sa umagang ito. Nawa ikaw po ang aming maparangalan. Ikaw po ang aming maitaas sa aming kalagitnaan, maluwalhati at mabigyan ng kapurihan. Ikaw po, Panginoon, ang mangusap sa bawat isa sa amin. Gamitin mo po ang inyong lingkod. Dalangin ko, Panginoon, nawa ang banal na Espiritu ang siya pong manguna sa aming mga puso at isipan. Tulungan mo kaming maunawaan namin at mailagay sa aming mga puso at isipan ang mahayag sa aming kalagitnaan. At higit sa lahat, tulungan mo kami ang aming maririnig ay hindi manatiling marinig. Bagkus, Panginoon, tulungan mo kami na ito po ay mai-apply po namin sa aming mga buhay, sapagkat sa iyo lamang ang kaligtasan na makakamit namin. Sa iyo lamang ang pag-asa na inaantay namin. Sa iyo lamang ang provision na kailangan namin sa araw-araw. Maraming salamat po. Nawa, wag mo po kaming ipahintulot na kami po ay guluhin ng kaaway. Tulungan mo kami na makapag-focus po kami sa iyong salita at sa iyong mensahe, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Purihin po kayo magpakailan paman. Ito pong aming samot dalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Muli isang magandang umaga po sa ating lahat. Good morning, everybody. Yan. Kailangan alive tayo. Dahil sama-sama tayong sasamba sa Diyos sa Espiritu at katotohanan. Amen? Mga kapatid, sa ating nakaraang aralin, sinimulan po natin ang serya ng ating pinag-aaralan ang tungkol sa kahalagahan ng pagiging Kristiyano. Tinanong sa atin kung ano ang kahalagahan ng pagiging Kristiyano, starting with the idea that a Christian is a person reborn. O ang isang Kristiyano ay isang taong ipinanganak na muli dahil kay Kristo. Siya ay bagong nilalang o bagong likha. Siya ay ipinanganak na muli at mayroon na siyang bagong katapatan upang paglingkuran ang ating Panginoong Hesukristo. Ngayong umaga, mga kapatid, ay pagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral tungkol pa rin sa ang kahalagahan ng pagiging Kristiyano. At sa umagang ito ay tatalakayin po natin ang isa pang kahalagahan ng pagiging Kristiyano. Ito ay ang tayo ay pag-aari ng Panginoon. Bago tayo magpatuloy, hinihiling ko po na tumayo po tayong lahat at buksan po natin ang ating mga Biblia sa unang Korinto, Kabanata 6, talatang 19 hanggang 20.
1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa sa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili na kayo sa isang halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Purihin ang Diyos sa kanyang mga salita. Maaari na po kayo maupo at samahan ninyo ko sa isang panalangin. Humingi po tayo ng gabay sa ating Panginoon. Let us pray. O amang banal, ama naming Diyos, ama naming makapangyarihan sa lahat, Panginoon, kami po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa iyo sa umagang ito. Dalangin po namin at tulungan mo kami na maunawaan po namin ang mahayag sa aming kalagitnaan. Tulungan mo kami, Panginoon, nawa ang banal na Espiritu ang siya pong manguna sa aming puso at isipan. Tulungan mo kami, Panginoon, nawa ipaunawa po sa amin ng banal na Espiritu ang aming mapapakinggan. At tulungan mo kami na ito po ay mai-apply po namin sa aming mga buhay. At nawa ikaw po ang maitaas sa aming kalagitnaan, mabigyan ng kaluwalhatian. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sisimulan po natin ang araling ito sa pamamagitan ng pagbanggit sa mga komento ni Pablo sa mga taga-Korinto tulad ng nakatala diyan sa ating teksto, kung saan hinamon niya ang kanilang pag-iisip sa pamamagitan ng pagtatanong, hindi ba ninyo alam na hindi ninyo pag-aari ang inyong sarili? Ito po ay kailangan itong maunawaan ng bawat Kristiyano na siya ay binili sa isang halaga. At dahil dito, siya ngayon ay isang taong pagmamay-ari ng Panginoon. No? Ibig sabihin, ng pag-aari ng Panginoon, marami po itong kahulugan na kaakibat dito. Isa rito ay ang isang Kristiyano. Ang isang Kristiyano, tandaan po natin, ay isang espesyal na tao ng Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, espesyal ka na tao ng Diyos. Yan. Kaya nga ang mga Kristiyano, bakit wala? Kaya nga ang mga Kristiyano ay ang mga espesyal na tao ng Diyos. Christians are now God's own special people. Pansinin kung paano sila inilarawan ni Pedro sa 1 Peter chapter 2 verse 9 to 10. Ano po ang sabi? Ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga maharlikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Kayo'y hindi bayan ng Diyos noon, ngunit ngayon kayo'y bayang hinirang niya. Noon ay hindi kayo nakatanggap ng habag, ngunit ngayon tumanggap na kayo ng kanyang habag. Ano po ang sabi? Isang lahing pinili. Mga maharlikang pari, isang hinirang na bansa, bayang pag-aari ng Diyos. These are terms that were once, tandaan po natin ha, these are terms that were once reserved for the physical nation of Israel. Ito po ay sinabi sa mga Israelita. Pinili sila ng Panginoon, ayon po yan sa Deuteronomy chapter 10 verse 15. Ginawa silang kaharian ng mga saserdote. Exodus 19:5. Kaya naman, they become special people above all other nation according to Deuteronomy chapter 7 verse 6. Ang dati ay limitado lamang sa pisikal na Israel. And now, it is now possible to all people who are in Christ ayon sa ipinangako kay Abraham base sa Galatians 3:8, 9, 28, and 29. Basahin natin. Bago pa ito nangyari ay pinahayag na ng kasulatan na pawawalang sala ng Diyos ang mga hentil.
sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang magandang balitang ito ay ipinahayag na kay Abraham sa pamamagitan mo'y pagpapalain ng lahat ng bansa. Kaya naman, pagpapalain ang mga sumasampalataya tulad ni Abraham na sumasampalataya. Verse 28, wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, at kung kayo'y kay Kristo, kayo'y mga anak ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Ano po yung sabi? Kaya ngayon mga kapatid, tayo rin ay mga tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Amen? Naniniwala po ba tayo na tayo ay mga tagapagmana? Diba? Kaya naman tayo rin ay isang natatanging mga tao na may natatanging responsibilidad. Tandaan po natin tayo ay natatanging tao ng Diyos, ngunit meron tayong natatanging responsibilidad. Special people with special responsibilities upang ipahayag ang mga papuri sa Diyos ayon sa 1 Peter chapter 2 verse 9 to 10. Because He called us out of the darkness into His marvelous light. Tinawag niya tayo mula sa kadiliman papunta sa kanyang kahangahangang liwanag. Because He showed mercy and made us people of God. Ano pong sabi? Ipinakita niya ang kanyang awa at ginawa tayong bayan niya. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Ganon tayo kamahal, itinatangi tayo ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, alam mo na, special ka ng Diyos. Yes, special tayo sa Diyos. Kaya huwag nating sayangin mga kapatid. Panindigan natin at sundin ang mga utos ng Diyos. Kung tayo ay special sa Diyos, dapat sumusunod tayo sa kanyang mga utos. Panindigan natin, sundin ang mga utos ng Diyos to grow in the knowledge of Jesus Christ according to 2 Peter chapter 1 verse 8 to 11. To make our calling and election as God's people, to make our calling sure. Upang magkaroon ng masaganang pagpasok sa walang hanggang kaharian. Abundance entrance into the everlasting kingdom. Napipicture nyo ba mga kapatid? Napipicture nyo ba ang inyong sarili na kayo ay pumapasok sa abundance entrance into the everlasting kingdom of God? How beautiful to see mga kapatid. How beautiful to see yourself abundantly na pumapasok into the everlasting kingdom of God. Kaya huwag po tayong matigas ang ulo. Sumunod na tayo sa mga pinag-uutos ng Diyos. Take it from the example of physical Israel. Mag-ingat tayo na huwag tumigas ang puso at huwag mawala ng pananampalataya at baka hindi na natin makamtan ang langit ng kapahingahan na naghihintay sa atin. Ayon yan sa Hebrews chapter 3 verse 12 hanggang chapter 4 verse 2 and 11. Kaya nga mga kapatid, huwag nating sayangin ang pagiging special natin sa Diyos. Ang isang Kristiyano ay tunay na isang special na tao. Special sa Diyos. Do you agree? If you agree, remember, we are called the children of God according to John chapter 1 verse 12. But to all who did receive Him, who believe in His name, He gave the right to become children of God. Diba? Binigyan tayo ng karapatang maging anak ng Diyos. Mula nang tayo ay sumampalataya, tinanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, itinuring tayo na anak ng Diyos.
Yes, mga kapatid, we are special child. Naniniwala po ba tayo na tayo ay mga special child? Bakit natatawa kayo? No? Hindi po ito yung special child na tinatawag ng mundo. Special tayo sa Panginoon. Special tayo sa Diyos. Kalabatin mo yung katabi mo. Dali, sabihin mo, special child ka. Special tayo sa Diyos, yes. Dahil ang isang Kristiyano ay kabilang sa Panginoon. Pag-aari tayo ng Diyos. Maaari siyang magalak sa kaalaman na siya ay isa sa mga minamahal ng Diyos. Kaya dapat magalak tayo dahil sa dinami-dami ng tao sa mundo, isa tayo sa pinili ng Diyos, kaya dapat magalak tayo. Magalak tayo. Sabi po yan sa Romans chapter 1 verse 7. Ang pagmamahal ng Diyos para sa Kristiyano ay mas malinaw na nakikita kapag napapansin na tayo rin ay isang anak ng Diyos. Diba? Binanggit nga natin kanina, according to John 1:12. John 1:12, we are the children of God. Anak tayo ng Diyos. Amen? Kaya nga pinagpala ang mga Kristiyano na maging mga anak ng Diyos. Sa isang paraan, lahat ng tao ay mahal ng Diyos. Patunay po ang sinasabi sa John chapter 3 verse 16. Kung mapapansin ninyo, medyo hinighlight ko ng konti o tinagilid ko ng konti. For God so loved the world. Yan po yung patunay na lahat ng tao ay mahal ng Diyos. Sa isang paraan din naman, maraming tao na hindi kinikilalang Diyos ang Ama ayon sa John chapter 8 verse 42 to 44. Makikita natin dito mga kapatid sa John 3:16 at John 8:42 to 44 na ang lahat ng tao ay mahal ng Diyos, subalit hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Naniniwala po ba tayo? Basahin natin yung John 8:42 to 44. Sinabi ni Jesus, kung talaga ang Diyos ang inyong Ama, inibig sana ninyo ako sapagkat sa Diyos ako nanggaling. Hindi ako naparito sa sarili kong kagustuhan, kundi isinugo niya ako. Bakit di ninyo maunawaan ang sinasabi ko? Hindi ba't ito'y dahil sa ayaw ninyong tanggapin ang itinuturo ko? Ang diablo ang inyong ama. At ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa lang ay mamamatay tao na siya. Hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman, sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan, sapagkat siya ay sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Maliwanag na lahat ng tao ay mahal ng Diyos, kaya nga ipinadala niya ang ating Panginoong Hesus. Subalit, hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Yun lamang sumampalataya sa Panginoong Hesus ang binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Ayon po yan sa John 1:12. Hindi po ako ang may sabi. Kung naniniwala tayong lahat na ang Biblia ay salita ng Diyos mula sa Diyos, ang lahat ng nakasulat dito ay totoo. Kaya ang sinasabi ng John 1:12, kung sino yung sumampalataya sa Panginoong Hesus ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya nga, ang mga Kristiyano ay mga anak ng Diyos sa espesyal na paraan dahil sa kanilang pananampalataya and having put on Christ in baptism according to Galatians chapter 3 verse 26 to 27. Maliwanag ang sinasabi, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Panginoong Jesus,
We are now redeemed and adopted by God. Natanggap natin ang kanyang espiritu sa ating mga puso. Sabi po ng Galatians chapter 4 verse 4 to 6. Dahil tinupad natin ang kalooban ng Ama, itinuring tayo ni Jesus bilang kanyang pamilya. Kaya nga isang paalala sa mga mananampalataya sa bawat isa sa atin, dapat maantig ang mga Kristiyano sa pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Dapat maantig ang damdamin natin. Dahil minahal tayo ng Diyos. Ilang kaya ang tao sa mundo? May idea kayo? Trilyon? More than siguro, ano? More than, di ba? Maraming tao. Pero mapalad ka, kapatid, dahil isa ka sa pinili ng Diyos. Isa ka sa special child ng Diyos. Bakit ba pag tinasabing special child, natatawa tayo? Kasi iba yung kahulugan ng mundo sa special child, di ba? Pero mga kapatid, yung sinasabing mga special child sa mundo, mga matatalino, meron silang kakaibang parang extreme yung kanilang talent, di ba? Tayo na mga mananampalataya, special child tayo ng Diyos. Dapat meron din tayong extreme na talent. Ano yun? Yung pagbabahagi ng salita ng Panginoon, pagbabahagi ng Ebanghelyo ni Jesus, dapat meron tayong lahat noon. Kaya dapat hindi tayo titigil dahil special child tayo ng Diyos. Redeemed and adopted by God. Kaya nga isang paalala mga kapatid, dapat naaantig ang ating puso. Kung hindi pa tayo nagbabahagi ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesus, this is the time. Umpisahan na natin sa lahat ng pagkakataon. Kung merong pagkakataon, pagsakay natin sa jeep, sa tricycle, kung meron tayong makatabi, meron tayong makasalubong, makausap, kung may pagkakataon, may opportunity, grab the opportunity to share the gospel of Christ. Kaya nga sabi, dapat maantig ang mga Kristiyano sa pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos. Sabi po ng 1 John 3:1-2, tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinawag tayong mga anak ng Diyos. We are called the children of God. Kaya nga, bilang mga anak ng Diyos, may mga biyaya at responsibilidad tayo. Tagapagmana tayo ng Diyos at kapwa tagapagmana ni Kristo Jesus, sabi po ng Galatians 4:7 and Romans 8:16-7. Dahil tayo ay tagapagmana ayon sa pangako ng Diyos, sabi po ng Galatians 3:29, at kung kayo'y kay Kristo, kayo'y mga anak ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Ito ay isang pamana na hindi nasisira, dalisay, hindi nawawala at nakalaan para sa atin sa langit. Sabi po ng 1 Peter 1:4, na magmamana tayo ng kayamanang di masisira, walang kapintasan at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Diba? Kaya huwag tayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Mag-impok tayo ng kayamanan doon sa langit. Bilang mga tagapagmana, marami tayong responsibilidad. Kabilang ang maging magpasalamat sa mana na tinanggap natin, sabi po sa Colossians 1:12. Lagi kayong magpasalamat sa Ama, sapagkat minarapat niyang makabahagi kayo sa mga pangako ng Diyos para sa mga hinirang na nasa liwanag. Iwasan ang mga gawa ng laman. Ito po ang isang paalala rin sa atin. Responsibilidad natin na iwasan ang gawa ng laman. Iwasan nating lahat ang mga ito. Ito ay utos sa ating lahat na mga Kristiyano. Wala na dapat yung dati nating pagkatao.
Binago na tayo ng Diyos. Huwag na tayong palingon-lingon pa sa mga kasalanang ginagawa natin noon. Wala na dapat yon dahil binago na tayo ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, binago ka na ng Diyos. Umayos ka. Pagsikapan natin ng may kabanalan na may takot sa Panginoon ayon sa 2 Corinthians chapter 6 verse 17 to chapter 7 verse 1. Kung nais nating makatanggap ng mga pangakong biyaya, kailangan nating gampanan ng may pagtitiis. Tandaan po natin kung nais nating matanggap ang mga ipinangakong biyaya, kailangan nating gampanan ng may pagtitiis ang ating mga responsibilidad na may matibay na pananampalataya. Bukod sa pagiging espesyal na tao ng Diyos at anak ng Diyos, ang isang Kristiyano na kabilang sa Panginoon ay mayroon ding espesyal na ugnayan sa mundo kung saan siya naninirahan dahil siya ay isang pilgrims of God, manlalakbay ng Diyos. We are God's pilgrims. Kaya ang mga Kristiyano ay nasa mundo, ngunit hindi para sa mundo. Temporary lang tayo dito sa lupa. We are, sabi nga ni Tatay, we are ambassador dito sa lupa. Tulad ng binanggit ni Jesus sa kanyang panalangin para sa kanyang mga disipulo, ayon sa John chapter 17 verse 15 to 16. Hindi ko idinadalangin kunin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila taga sanlibutan tulad ko na hindi rin taga sanlibutan. Katulad ni Abraham, ang isang Kristiyano ay isang manlalakbay, isang pilgrim, sabi po sa Hebrews 11:13 and 13:14. Kapwa tayo mamamayan kasama ang mga miyembro ng pamilya ng Diyos. Kaya't ang tunay na nating dapat pagkakilanlan ay nasa langit. Dapat nasa langit yung ating pagkakakilanlan, hindi dito sa lupa. Ayon po sa Philippians chapter 3 verse 20. Anong sabi? Subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Mula rooy hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. At bilang mga pilgrims ng Diyos, mayroon tayong mga tungkulin at responsibilidad. Ano yon? Mabuhay sa mundong ito ng may pagkatakot sa Diyos, sabi po ng 1 Peter 1:17. Walang kinikilingan ng Diyos, hinahatulan niya ang mga tao ayon sa mga ginawa nila. At dahil tinatawag ninyo siyang Ama, mamuhay kayong may takot sa Kanya habang kayo'y nasa mundong ito. Ano po yung sabi? Mamuhay tayo ng may banal na pagkatakot sa Diyos. Ano po ang ibig sabihin nito? Dapat ang kilos, ang sinasabi natin, ang ginagawa natin ay dapat ayon sa kalooban ng Diyos. Subalit hindi natin kayang gawin ito kung tayo lang. Hindi natin kayang gawin na tayo ay kumilos, magsabi, gumawa ng ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi natin kaya. Kailangan natin ng Diyos. Kailangan nating pansinin ang banal na Espiritu na nagpapaalala sa atin araw-araw. Kaya nga kailangan natin ng Diyos. Kaya ang pagbabasa, panalangin, pag-aaral ng salita ng Diyos ay huwag nating kaliligtaan sapagkat ito ang kailangan natin bilang mga anak ng Diyos. Kailangan nating magbasa ng salita ng Diyos, kailangan nating pag-aralan ito, kailangan nating manalangin araw-araw. Ano pa? Ang isa pong tungkulin natin at responsibilidad
bilang anak ng Diyos, iwasan natin ang makamundong pagnanasa. Sabi po yan sa 1 Peter chapter 2 verse 11. Mga minamahal, nakikiusap ako sa inyo bilang mga dayuhan at pansamantalang naninirahan lamang sa daigdig na ito. Talikuran ninyo ang mga pagnanasa ng laman na nakikidigma sa inyong mga sarili. Ano po yung sabi? Iwasan ang makamundong pagnanasa. Temporary lamang tayo sa mundong ito. Hindi ito ang tahanan natin. Ano ang tahanan natin? Saan? Sa langit ang tahanan natin. Kaya lagi nating talikuran ang mga pagnanasa ng laman. Mamuhay tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos. Huwag nating kaliligtaan. Para tayo makapamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos, huwag nating kaliligtaan ang magbasa at mag-aral ng salita ng Diyos at ang patuloy na pananalangin. At huwag din nating kaliligtaan ang patuloy na ibahagi ang ebanghelyo ng Panginoong Hesus. Tandaan po natin, kung iko-commit natin ang ating sarili, huwag tayong matakot. Bibigyan tayo ng lahat ng resources ng Panginoon dahil ito yung mandato ng Diyos. Ang ibahagi ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus sa lahat ng dako, sa lahat ng kung saan man niya tayo dadalhin. Huwag tayong matakot sa mga resources. Bibigyan tayo ng kalakasang pisikal, kalakasang espiritual, at bibigyan tayo ng pinansyal na kailangan natin para maipatuloy natin ang pagbabahagi ng ebanghelyo ni Jesus. Kaya kung tayo ay magko-commit at ibibigay natin ang ating sarili sa pag-evangelize, si Lord na ang bahala sa atin. Ano pa ang tungkulin natin bilang mga anak ng Diyos? Isa sa mga tungkulin natin ang sumunod tayo sa mga batas at igalang ang mga pinuno ng ating bansa kung saan tayo nakatira temporary. Gumawa din tayo ng kabutihan sa ating kapwa. We have duties and responsibilities na tulungan ang mga nangangailangan. Be a cheerful giver because God's love a cheerful giver. Sabihin mo nga, God loves a cheerful giver. God loves a cheerful giver according to 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Tumulong tayo sa mga nangangailangan in any means. Sa abot ng ating makakaya, tandaan po natin na sa abot ng ating makakaya. Kung may nangangailangan ng tulong, lumapit sa atin. Kung meron naman tayo at kaya nating tulungan, tumulong tayo. Kung meron tayong sobra na hindi maaapektuhan ng pamilya natin, tumulong tayo. Baka naman kahit sobra-sobra na yung pera natin at may lumapit, halika kapatid, ipagpe-pray natin yan. Tutulungan ka ng Diyos. Tama ba yon? Kung meron tayong kakayanan, hindi na tayo dapat sabihan. Because God loves a cheerful giver. Also, wag din natin kalilimutan. Wag natin kalilimutan, tandaan po natin, wag natin kalilimutan ang pagbabalik ng mga kaloob sa Diyos. Be a cheerful giver. Isa sa responsibilidad ng anak ng Diyos ang pagbibigay ng ating tithes and offerings. Give your tithes and offerings without hesitation, without reservation. Ano pong ibig sabihin nun? Without hesitation, without reservation. Kasi minsan o madalas, na-experience din po namin ito dati. Kasi minsan o madalas, kapag dumating na ang sweldo, Lord, pasensya na po muna. Sa susunod na sweldo na lang ako magbibigay ng tithes. Bayaran kasi ngayon ng monthly bill. Si Judith kasi nandyan eh. Sumabay pa yung tuition ng mga anak ko. Alam ko naman, mauunawaan mo ako dahil alam mo ang pangangailangan namin. Tama po ba yon? Again, tama po ba yon?
Mga kapatid, wag po nating antayin na tamaan tayo na katulad ng nangyari sa amin. Mga kapatid, wag po nating antayin na tayo ay tamaan mismo. Ito po yung nangyari sa amin. Nasasabi ko po ito kasi experience po namin ito. Dati-rati o before noon, maganda yung trabaho ko, maganda yung sweldo, hindi po kami nagbibigay ng aming tithes and offerings 100%. Barya lang ang ibinibigay namin at ayun nga ang nangyari. Tinamaan kami. Tinamaan ang kumpanya namin at trabahong maganda, tinamaan ng bankruptcy sa USA. Nawala ng trabaho, back to zero. Pero nag-decide na bumalik sa Diyos and we realize that God is good. Why? God is good all the time. God is good. Why? Dahil hindi niya kami pinabayaan. Kahit nag-back to zero kami, tandaan po natin bigyan ko lang kayo ng konting istorya. Ito po ay totoong nangyari sa amin. Sino po nakakaalam ng National Home Mortgage and Financing Corporation ba yung tawag doon? National Home Mortgage. No? Sandali lang, naiiyak ako eh. Bigyan ko lang kayo ng konting idea. Dati po, nung nang-start kami, nung kumuha kami ng house and lot, ito dito sa San Pedro, 1990, May ano tayo dyan? May 10. May 10, 1990 nang kami po ay lumipat dyan. Ang monthly amortization namin, alam nyo kung magkano? 1,800 pesos. Supposed to be, matatapos kami ng, kasi 25 years, 1990, 2015, dapat tapos na. Pero sa loob po ng 2015 at higit pa, nakaranas kami ng 3 condonation. Alam niyo yung condonation? Yung unang condonation, nagbayad kami para mag-back to zero, nagbayad kami more or less mga 30,000 pesos. Dahil hindi namin nababayaran yung 1,800. Tandaan po natin ang ganda ng trabaho ko noon, ang ganda ng kumpanya, ang laki ng sweldo, 1,800 hindi makabayad. Yung second na condonation, nagbayad kami ng more or less mga 60,000 pesos para maibalik uli sa zero. Yung pangatlong condonation, umutang ako sa kumpanya namin na pinagtatrabuhan ko, umutang yung anak kong si Mark sa kumpanya nila na pinagtatrabuhan, at si Lester din, nag-contribute siya sa amin. Sa madalit salita, nagbayad po kami ng mahigit 100,000 pesos para mabalik sa zero. Pero God is good all the time. Iniisip nga namin yun pagka kami nagkukwentuhan. Paano namin nabayaran? From 1,800 hanggang sa dumating sa more or less, kulang-kulang 15,000 monthly. Isipin ninyo yon, pero God is good all the time. Nabayaran na po namin yung aming house and lot. Na clean title na siya. Nasa amin na po yung titulo ng lupa. Ano yung lesson? Barya lang ang ibinabalik namin sa Diyos. Kahit gaano kalaki yung sinasahod namin, barya lang ang binibigay namin at hindi pa kami sumasama sa gawain ng iglesia. Ano yung ginawa? Sabi ko nga kanina, tama ba yun? Tinamaan kami. Tinamaan, hindi ko lubos maisip bakit ang company namin sa US, dito po ako nagtatrabaho pero naka-employed po ako sa US. Multinational company, hindi po namin lubos maisip na magpa-file ng bankruptcy yung aming company. Kaya yun, nangyari. Wala kaming kaalam-alam. Boom! Ayun na. Naghirap ng lubusan. Kaya nga mga kapatid, gumising na po tayo. Huwag po nating antayin na tayo ay tamaan. Nawa, huwag mangyari sa inyo yung nangyari sa amin.
Kaya nga mga kapatid, wag po nating antayin tamaan tayo. Hindi ko po ito sinasabi para tawag nito, bigyan ninyo ako ng bigyan. Hindi po. Yung atin pong tithes and offerings, ito po ay ginagamit natin sa operation ng ating church para tayo magpatuloy sa evangelism at sa lahat pa po ng mga programa. Kaya give your tithes and offerings without hesitation, without reservation. Nawa at dalangin ko sa Diyos na mayroon tayong natutunan sa umagang ito tungkol sa kahalagahan ng pagiging Kristiyano bilang pag-aari ng Panginoon. At bilang pagwawakas, siguro sabi nila, salamat, ang tagal ni Pastor Edel. No? Bilang pagwawakas, nakita natin na ang isang Kristiyano ay isang tao na kabilang sa Panginoon. Isang taong espesyal na tao ng Diyos. Siya ay anak ng Diyos. At siya ay manlalakbay ng Diyos. Kung nauunawaan natin ang kahalagahan ng ganitong mga pribilehiyo, mga kapatid, dapat tayong mapuno ng pasasalamat at kababaang loob. Dapat tayong maantig ang ating mga puso upang maging Kristiyanong nais ng Diyos. Kaya nga ang tanong o challenge sa ating lahat mga kapatid, ito po ang challenge sa atin o ito ang tanong sa atin. Tanungin natin ang ating sarili, nabubuhay ba tayo o nabubuhay ba ako at kumikilos bilang mga Kristiyanong pag-aari ng Panginoon? Kumikilos ba tayo na parang espesyal na tao? Tingnan mo yung katabi mo, special child nga ba? Kumikilos ba tayo bilang na parang espesyal na tao bilang anak ng Diyos? Nabubuhay ba tayo kung paano dapat mabuhay ang isang anak ng Diyos? Nabubuhay ba tayo kung paano tayo mabuhay o kung paano mamuhay ang isang anak ng Diyos? Diba? Tinatalikuran na ba natin yung mga kasalanan natin noon? O nililingon-lingon pa rin natin? At kung minsan, dinadampot uli natin. Sabi nga ng ating kapatid, lahat ng mga kasamaan natin, kinalimutan na natin, ilibing na natin, hubarin na natin yung dating pagkatao. Ilibing na para hindi na mabalik-balikan. Sabi nga, nabubuhay ba tayo kung paano dapat mabuhay ang isang anak ng Diyos? Ang isang anak ng Diyos ay nagbibigay o nagbabalik ng mga blessing na ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon. Diba? Kung pinagkalooban ka ng malakas na pangangatawan, dapat nagbabalik ka, sumasama ka sa mga gawain ng iglesia. Kung pinagkalooban ka, lahat tayo pinagkalooban ng maraming pera, marami tayong pera, di ba? Kung pinagkalooban tayo, dapat magbalik tayo ng ating tithes and offerings. Kung binigyan tayo ng talino, wisdom, sa salita ng Diyos, dapat nagtuturo tayo sa mga kapatiran. Tumutulong tayong i-uplift ang spiritual na buhay ng mga kapatid. Ganon dapat tayo namumuhay bilang mga anak ng Diyos. Ano pa? Totoo bang ang ating buhay ay isang paglalakbay lamang? O nabubuhay ba tayo na parang gusto nating gawing permanente ang mundong ito? Gusto ba natin permanente tayo dito sa lupa? May mga tao na nagkiklaim na sa kanila daw tong lupa. Sige, hayaan mo na, sa kanila na lang yun. Dahil ang tahanan natin doon sa langit. Amen? Kaya nga, totoo bang ang ating buhay ay isang paglalakbay lamang? O nabubuhay ba tayo na parang gusto na nating gawing permanente ang mundong ito at ayaw na nating umalis dito? As we saw in our text in 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20,
Do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you? Templo tayo ng templo tayo ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, kung kine-claim na tayo ay templo ng Diyos, huwag nating sirain ang templo ng Diyos. Anong ibig sabihin nun? Kung tayo ay umiinom pa rin ng alak, alam naman natin na ang alak ay nakakasama sa katawan ng tao, sinisira natin ang templo ng Diyos. Kung patuloy tayong naninigarilyo, sinisira ang lungs natin, sinisira natin ang templo ng Diyos. Kung patuloy tayong nagmumura, sinisira natin ang templo ng Diyos. Kung patuloy tayong nagmamarites, sinisira natin ang templo ng Diyos. Kung hindi tayo tumutulong sa gawain ng iglesia, sinisira natin ang gawain ng iglesia. Ayaw nating tumulong. Kaya nga mga kapatid, mamuhay tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos. Mamuhay tayo bilang mga anak ng Diyos. Nawa ang kahalagahan ng pagiging Kristiyano na anak ng Diyos ay mag-udyok sa atin na palaging luwalhatiin ng Diyos sa ating katawan at espiritu. Tandaan po natin luwalhatiin ng Diyos sa ating katawan at espiritu. Laging magbasa, laging mag-aral, laging manalangin. Kumilos tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos. Mag-isip tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos. Magsalita tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sumunod tayo sa mga inuutos ng Diyos. Magbasa at mag-aral ng salita ng Diyos. Palaging manalangin. Huwag kaligtaang, tandaan po natin ito, napaka-importante din po nito. Huwag kaligtaang dumalo sa mga Kristiyanong pagtitipon. Kristiyanong pagtitipon. Hindi makamundong pagtitipon. Gampanan ang tungkulin, ibinigay sa iyo ng Diyos ng ayon sa kanyang kalooban. Lagi po nating tatandaan, our labor is not in vain in the Lord according to 1 Corinthians chapter 15 verse 58. May nakalimutan ako mga kapatid. May nakalimutan pala ako. Ang isa pang kahalagahan ng pagiging Kristiyano, siya ay namumuhay ayon sa, itutuloy po natin yan sa mga susunod na Sunday. Kaya wag po kayong liliban sa ating worship service. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Let us pray. O amang banal, manaming Diyos, ang manaming makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat po sa inyong biyaya. Salamat po sa inyong pagpapala. Salamat, Panginoon, sa inyong guidance. Salamat po sa wisdom. Salamat po sa lahat-lahat, Panginoon. Baging sa mga pagsubok, salamat, Panginoon. Alam po namin, hindi mo kami susubukin ng hindi namin kakayanin. Kaya maraming salamat po. Salamat po sa pagkakataon na binigyan mo kami. Pinili mo kami na maging anak mo. Maraming salamat po. Ito pong aming dalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen, amen. To God be the glory. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa pagpapatuloy ng ating pagsamba sa ating Panginoon, buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan sa Mark. But before that, I would like to request everyone to stand to sa paggalang po ng pagbasa ng salita ng ating Panginoon. Mark chapter 12, verses 41 to 44. Ito po ang sinasaad. Naupo si Jesus sa tapat ng lalagyan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmasdan ang mga naghahandog ng salapi. Napansin niyang maraming mayayaman ang naguhulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang biyudang mahirap at naghulog ng 2 tig-50 sentimo. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo,
ang inihandog ng biyudang iyon ay higit na marami kaysa inihulog nilang lahat. Sapagkat ang lahat na nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan, ngunit ang ibinigay ng biyudang iyon, bagamat siya'y mahirap, ay ang buo niyang ikinabubuhay. Maari na pong makaupo ang lahat at tinuturo dito sa atin na by faith, no, dapat malalim na pananampalataya ang ating pagkaloob sa ating Panginoon. Huwag na natin isipin yung ating bukas kung ibibigay ng buong puso natin ang halaga kung ano man ang mayroon tayo ngayon. Diyos na po ang bahala sa bukas natin. Kaya tularan po natin ang biyudang nagkaloob. Tayo po ay manalangin. Labis kami, Panginoon, na nagpupuri sa inyo sapagkat alam namin ikaw ang Diyos na buhay. Napakaganda at tunay na ang nabasa namin ay tularan namin yung biyudang nagkaloob ng sinti mo, Panginoon. Ba't buong buo ang kanyang pananampalataya na siya ay bubuhayin at i-sustain, i-provide mo, Panginoon, ang kanyang pangangailangan. Katulad din sa buhay namin, Panginoon, na sa ngayon ay tunay hindi kami magtitiwala kung gaanong halaga na mayroon kami ngayon sa mga savings deposit namin, sa ATM, or sa hinahawakan naming mga salapi halaga, Panginoon. Tunay na laging nasa isip namin at nasa puso namin na ang lahat na ibibigay namin sa inyo ay magamit lamang sa pagmimisyon, sa pagpapalaganap ng inyong salita. Dapat ang aming affirmation sa buhay na ito, mantra, Panginoon, yung share the gospel every moment, Panginoon. Because anytime, Lord, ikaw ay babalik, Panginoon. At kami ay tunay, ano man ang ginawa namin sa inyong paglilingkod namin ito, alam namin na ang lahat na i-reward, na crown na ibibigay mo sa amin, may galak kaming ibabalik din namin ito sa inyo, Panginoon. Kung kaya't lahat, Panginoon, na malikom, na mga kaloob sa umagang ito, ang lagi naming dinadalangin na ito ay magkaroon ng karunungan, katalinuhan na magamit, Panginoon, sa pagpalaganap ng inyong salita. Maraming salamat sa aming mga church officers, sa council, Panginoon, especially Father God, sa aming mahal na pastor na mayroong karunungan, Panginoon, na ito tinuturo na kami ay magtiwala lamang sa inyo. Dito nasusukat, Panginoon, kung gaano kami kalalim sa aming buhay bilang isang mananampalataya. To God be the glory for everything, and all these things we pray in the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Habang nililikom po ang kaloob, awitin po natin ang Turn Your Eyes Upon Jesus. Sing. Oh, soul, are you weary and troubled? Oh, light in the darkness you see. There's light, a look at the Savior, and life more abundant and free. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful
Hinihiling ko po ang lahat na tumayo. His word shall not fail you, He promised. Believe Him and all will be well. Then go to a world that is dying, His perfect salvation to tell. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Amen. Tayo po ay manalangin. O dakilang Panginoon na makapangyarihan sa lahat, Diyos Ama naming banal, tunay nga po, Panginoon, na kayo'y karapat-dapat na purihin, Panginoon. Karapat-dapat pasalamatan at ganun din karapat-dapat sambahin, Panginoon. Sapagkat sa inyo nagmumula ang lahat ng aming pangangailangan. Katulad na lamang po ng mensahe ng inyong salita na naipahayag po sa umagang ito, Panginoon. Tunay nga po ito ang magbibigay sa amin ng direksyon para kami ma-direct sa tamang pamumuhay, Panginoon. Na tunay nga po, Panginoon, matunto namin ang pinto papunta sa inyong kaharian, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Kaya dalangin po namin na ang inyong banal na Espiritu ang siyang patuloy na gumabay sa amin, Panginoon, at tulungan kami na tunay nga po na ito po ay aming maisabuhay. Ganun din, Panginoon, amin pong ipinagkakatiwala sa inyo ang patuloy na susunod na gawain sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat po at ganun din sa pagtatapos ng gawain mamaya, Panginoon, dalangin ko rin po na ang inyong banal na Espiritu ang siyang patuloy na mag-iingat sa bawat isa, maghatid sa kanya-kanyang bahay ng ligtas at dala-dala ang kapayapaan at aral ng inyong salita. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Awitin po natin ang doxology. Unto the Lord Almighty be glory both now and ever. Glory forevermore. Amen. 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 Unto the Lord our Savior be glory both now and ever. Glory forevermore. Amen. 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 The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you all.
Amen. 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 To God be the glory. Maaari na po tayong maupo. Tawagin po natin ang ating worship leader para po sa mga announcements. Mabuti po ang Diyos. At sa lahat ng pagkakataon, tunay nga po na napakaganda po ng mensahe dahil unti-unti atin pong naiintindihan ang ating pagiging mananampalataya o Kristiyano. Kasi po nung araw, pagka hindi ka Kristiyano, Muslim ka. Dito sa Pilipinas, ganun, di ba? Pero tayo po ay naintindihan natin ngayon ang ating pagiging Kristiyano ay tayo binili sa napakamalaking halaga. Yun po ay ang dugo ng Panginoon. Hindi yung sa ginagawa natin mabuti, mabait, lahat ng mga bagay, pagbibigay, hindi po yun. Kundi dahil lang po sa kamatayan ng Panginoon, sa krus na tayo tinubo sa ating kasalanan. Yun lang po. Wala nang iba po, wala na. Kaya po tayo nagpapatuloy, tayo po ay mga Kristiyano na batay po sa banal na kasulatan. Dapat po natin maintindihan niya. Kasi napakarami na po kayo. Miski lumabas kayo dyan eh. Miski yung tricycle driver, tanongin mo, Kristiyano ka ba? Oo naman. Nabinyagan ako eh. Ganun po kagad ng mga tao. Kaya po ngayon na nagiging malinaw sa atin ang mensahe. Kaya napakabuti mo ng Diyos na tayo laging tinitipon upang paghahati-hatian natin yung aral ng Biblia. At para lagi tayo merong naitatago, magagamit natin for the whole week. Sige po, dako na po tayo sa announcement. Ang ating pong Sunday worship attendance, adult ay 114, kids 26, at total of 140. Kita nyo, growing tayo. Ha? Happy birthday po. Ayan, andahan nyo yung mga ballpen nyo. Ha? Ayun. Birthday po ni Brother Jose Santoña. Ayun. Kalimutan, no? Barangay Chairman. Sa July 21, si Erica May Yadaw. Yun, pambira. July 22, si Flordelina Manabat. Yun. July 20, ito, sarado ang kalye ng Holiday Home San. Edgardo Andaya. Naku, pambira. July 20, Michael Angelo Tiki. July 24, Atasha Margaret Reyes. July 25, Joshua Cortel. Sa susunod na linggo, ang worship leader po natin, si Brother Rodel Embing. Ang ating pong offertory reader and prayer, Sister Eden Yadaw. At ang ating closing prayer, the birthday boy, the Brother Joyce Antonia. Yun. At ang ating marshal, si Brother Maria daw. Asheret and greeters, Sister Jane Fernandez and Sister Polly Pineda. Ang ating participant presider, Brother Perdy Pitardi. Quarterly council meeting, late after Sunday school po. Meron po ba ibang announcement? Yan, good morning po mga kapatid. Next Sunday po, we'll be having our second batch of recognition of graduates and awardees. Kung sino man po yung mga hindi po nakasama ng first batch na mga awardees and graduates po from elementary to postgraduate studies, pwede po nyo ako i-approach para malist po natin yung names nyo po and ma-recognize po kayo next Sunday. And yun lamang po, meron po tayong video presentation. Of heights to the depths of the sea, creation's revealing your majesty. From the colors
of fall to the fragrance of spring. Every creature unique in the song that it sings, all exclaiming, indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. All powerful, untamable, awestruck we fall to our knees as we humbly proclaim. You are amazing, God. Who's told every lightning bolt where it should go? Or seen heavenly storehouses laden with snow? Who imagined the sun and gives source to its light, yet conceals it to bring us the coolness of night? None can fathom, indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. Morning po mga kapatid, mag-Sunday school na po tayo. Pwede na po. Magkamayan po tayo, batiin po natin ang bawat isa. Maraming salamat po at pagpalain na ang lahat.